Kaya ng Diyos dahil yung kanyang protection ay patuloy na ibinibigay sa atin. Malaking biyaya po sa Panginoon na tayo malulusog, tayo nandito para magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Tinatawagan ko po si Tay Willie. Tay Willie, pangunahan niyo po kami sa panalangin. Malaking pribilehiyo po sa atin na pangunahan natin ang panalangin sa harapan ng Panginoon. Tay Willie. Wala si Tay Willie. Inanyahan ko po ang bawat isa na tumayo po tayo para po dumulog sa Panginoon. Brother Ivan, pwede po kapatid, pangunahan mo kami sa panalangin, Brad. Pangunahan niyo po ang kongregasyon sa panalangin. Salamat. Let's pray. Lord, even for thank you for this Sunday, pinaparagalab sa bawat sa Panginoon, sa pag-ingat pero sa pagpunta nila, Lord, kaya pumadakila sa araw na ito at pangapurihan. At na Panginoon, bigyan pa ng wisdom pero mamalikinis. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Natawagan ko po si Brother Don. Brother Don, pangunahan niyo po kami sa pag-aawit sa Panginoon. Kapatid na Don. Ay, salamat sa Panginoon. Thank you po. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa ating pagsimula, tayo po ay magsitayo at tayo po ay umawit ng awitin natin itong mga lumang hymns. Mamaya pala. Praise to the Lord, the Almighty on hymn number 1 sa lumang songbook. Praise to the Lord, the Almighty. Hymn number 1, awitin lamang po natin yung first. Paki-project po. Praise to the Lord, the Almighty, hymn number 1. The first stanza, sing. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is my help and salvation.
sa waitingan. Manatili po tayo nakatayo at umawit tayo ng ligaya ng buhay habang kinakamayan natin ang bawat isa. Awitin natin yung dalawang chorus ng ligaya ng buhay ng si ligaya ng buhay. Kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay. Siya'y manunus mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makapan. Ang maging kay Kristo ay maligaya ng buhay. At siya ay babalik upang tayo'y kanyang kunin. At siya ay babalik upang dalhin sa piling niya. Kaya ikaw kaibigan, magbago ka ng iyong buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Manatili po tayo nakatayo at tumawid po tayo ng isang awitin. Sa panguli nating awitin, buksan natin sa hymn number 311, All Hail the Power of Jesus' Name, Diadem. 311. Awitin po natin ito ng 311 na may buong kasiglahan. All hail the power of Jesus' name, Diadem. The first verse now, sing. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him. Crown him, crown him, crown him, and crown him Lord of all. Ye chosen seed of Israel's race, ye ransom from the fall, ye ransom from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him. Crown him, crown him, crown him, and crown him Lord of all. Third says now, let every kindred, every tribe on this the rest shall fall, on this the rest shall fall. To him all majesty ascribe and crown him, crown him, crown him, and crown him Lord of all. Last verse now. Oh, that with yonder sacred throng we at his feet may fall, we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him, crown him, crown him, and crown him Lord of all. Tayo po mga kabo, kaya pawagin na po yung si Chris. Amen. Good morning po sa ating lahat. At sana tayo ay ready ngayon, no? Magpuri sa Panginoon at
Thank you very much sa lahat ng nandito at ng maaga kanina sa kanilang mga Sunday schools. And of course, thank you very much sa lahat ng mga kapatiran na nandito ngayong umaga at mga visitors natin at mga kasama natin ngayon, first time, second time, na nandito kasama natin ngayon para magsamba, no? Para magpuri sa Diyos, magpasalamat sa Panginoon sa Lord's Day na ito. So this morning, bago tayo magpatuloy, meron tayong tatlong visitors, first time visitors, at tawagin natin sila isa-isa, no? Unahin natin, siya po ay from Tinago, Camaligalbay, Adam Clifford Morada. Andiyan ka po ba? Yan. And the people of God say, Amen. Welcome, Adam. At thank you very much. Pwede ka naman po mamaya. Kamustahin natin si Adam. At thank you very much. At siya po ay nag-check dito. Kung meron pa tayong extra Bibles, bigyan po natin siya, no? And next po ay tawagin natin, siya po ay from Tagudin, Ilocos Sur. Layo Arnulfo Rapsing. Andiyan ka po ba? And the people of God say, Amen. Welcome po, Brad. Okay? So, siya po ay taga Ilocos Sur. Layo mo Okay, at thank you very much. At kasama po natin siya ngayon magsamba. At next naman, from Taluktok, Kamalig. Siya po ay invited by Sis Paking, no? Salvacion Nuecas. Tama po ba ito? Nuecas po. Okay, pwede pong pakitayo. Okay? And the people of God say, Amen. Welcome po, no? Ma'am, at thank you very much at kasama namin kayo. At nakakagalak na meron tayong mga visitor ngayon. Napaka-importante ngayong umaga na ang maging focus natin ay ang Diyos. Ang Diyos ang marinig, ang Diyos ang maitaas, ang Diyos ang mapuri. Siya ang maging sentro ng lahat ng pag-uusapan natin ngayong umaga. Lahat ng nangyari sa atin ngayong buong week, provision, protection, lahat ng natanggap natin, necessities natin sa buhay, pinagpapasalamat natin sa Diyos ngayong araw na ito. Kaya mahalaga ang Lord's Day. Hindi natin ito ini-skip at binibigyan ng pagwawalang bahala. Kaya ngayong umaga, merong isang magpapasalamat by her special number. At ito ay kanyang gustong awitin sa Panginoon. Tawagin ko siya, no? Si Dana, okay, para mag-awit ng kanyang special number. Titled, Make Me a Servant. No? Okay, sige po. Servant's Heart, sorry. Okay, so tawagin natin si Dana.
Amen. Are you blessed? Make me, Lord, a servant's heart. Napakatotoo ng awiting papalala sa atin. Every one of us, bago tayo nakilala ng Panginoon, ay mga walang pakialam sa Diyos. Pero tulad ng pag-aaral natin sa Sunday School, nung binago tayo ng Panginoon, pinalaya tayo sa kasalanan, may freedom na tayo para piliin ng Diyos kaysa ang kasalanan. May freedom ka para talikuran yung temptation at kasalanan na darating sa iyo. May choice ka na piliin ng Diyos dahil ang Diyos ay kumilos na sa iyo. This morning, pakinggan natin ang isa pa sa mga special number, but this time this will be rendered by the choir titled Immortal, Invisible, God, Only Wise. Kung i-describe natin ng Diyos, wala na tayong iba pang maaaring i-describe sa Kanya maliban sa Kanyang mga karakteristik. No? Bakit natin kailangan purihin ng Diyos? Actually, kahit hindi mo purihin ng Diyos, kapuri-puri ang Diyos. Kahit hindi ka magsimba, hindi ka magpuri sa Diyos, hindi mababawasan ang pagka-Diyos ng Diyos. Amen. Diyos pa rin siya. Ang sabi ng Biblia, siya ay isang immortal, invisible, all-powerful, all-knowing, all-wise God, all ever-present God. Hindi lang yun. Pinakilala rin siya sa Biblia sa tatlong karakter na ito. Siya ay isang banal. Pagdating sa kabanalan, hindi tayo pwedeng magmayabang. Kaya natin maging banal. Hindi natin kaya maging banal. Sabi ng Biblia, be ye holy for I am holy. Hindi natin kaya yun. Paano tayo nagiging holy? Dahil lamang sa tulong ng Diyos. Amen. Kaya natin maging banal dahil sa Diyos. Kaya natin maging maayos, matuwid dahil sa Diyos. Amen. Hindi dahil kaya natin. That's the difference. We are all sinners na binigyan lamang ng awa ng Diyos. Sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 17, if we would all stand up as we read this very important verse as we declare these characters for God. 1 Timothy chapter 1 verse 17 on your Bibles please. At ilalabas mo sa screen, but mas better may Bibles kayo as you read this particular text. Diyan na po kayo sa amen. Sa palama. How about the others? Paano pag nag-brown out, walang screen? O paano yung babasa ng Bible? Get your Bibles na. No? First Timothy chapter 1 verse 17. Ano ang sabi dito? Sabay-sabay tayo, lakasan natin. Let's give it our all. Diyan na kayo sa amen. Basahin natin sabay-sabay. Read. Now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. And the people of God say, Amen. Thank you very much. Let's all sit down. Napaka-ganda ng verse na ito. Ibigay natin ang lahat ng glory, lahat ng honor, lahat ng dapat na kapurian sa umagang ito. Lahat dapat maibalik natin sa Diyos. Okay? Sabi ng awitin, immortal, invisible, God only wise, in light inaccessible, hid from our eyes, most blessed, most glorious, He is the Ancient of Days, Almighty, victorious, your great name we praise. Pagdating sa victory, at pagdating sa kapangyarihan, sa katatagan, sa faithfulness, hindi natin pwede ilagay sa sarili natin. Lahat yon ay sa Diyos. God is faithful. God is victorious. Tayo lang ay nakisama sa Kanyang glory. So let's hear the special number of the choir at pakinggan natin at sana mag-bless kayo sa awiting ito. Immortal and Invisible, God Only Wise by Walter Sisley.
Glory to God. Good morning po. Okay. Sa mga bisito namin, salamat po sa iyo pong oras na pinabalik o ginamit para sa Panginoon ulit. Maraming tao ngayon na mas mahalaga sa kanilang oras nila, na para bang kanila ang buhay nila. Binigyan tayo ng isang linggo, 6 na araw ay kanino? Sa atin. Ang pang-7 ay sa Panginoon. Hindi pa nga buo eh. So, ngayon pong umaga, di tayo gaano magkapakatagal sapagkat napakaganda nito. Ang inawit ng choir ay sukat na lamang. Dito pa lang sa lupa, alam na natin, pagdating natin sa langit, wala tayong ibang gagawin, aawit. At minsan, hindi mo maintindihan kung anong klaseng words ang gagamitin sapagkat walang words na pwedeng i-describe sa kapangyarihan, sa pagiging victorious ng Diyos na nagbigay ng kaligtasan sa taong makasalanan katulad ko at katulad nyo. Pero sa biyaya ng Diyos, tayo po ay Kanyang tinutulungan araw at gabi sa hirap at nagkakaroon tayo ng victory sa pamamagitan lamang ng Panginoon. Amen po ba? So dito ay tayo magbabasa sa Lucas Kapitulo 22, talataang 54 hanggang 62. Alam niyo po ang kwento. Nung ang Panginoon ay hinuli, si Pedro ay nagkaila. Bakit, Pastor, yan ang dadal mong misay ngayong umaga? Lumang-luma na yan, madalas namin naririnig yan. Ngayon po ay taong 2020. Ilan na ba tayo ngayon? 2026. At tayo ay February na. Ang petsa ay, anong petsa ngayon? Napakabilis ng panahon, ano po? Nagkaroon tayo ng New Year, nagkaroon tayo ng mga activity, pagpupuri, pagpasalamat. Pero habang tumatagal, natapos ang January, at na yung February, patapos na naman, malapit na ang March, at ang mga estudyante ay nandun na sa peak, malapit na silang mag-finals, at malapit na silang magbakasyon. At tandaan nyo lagi, pag bakasyon, ang mga tao ay parang at home, na parang bakasyon din. Na parang lumalabas minsan, pati mga Kristiyano, parang bakasyon din. Amen. Pag ganito ng tag-araw, napapansin nyo po, mainit, ang bulkan nag-aalboruto, mainit din ang kanyang butas, panaybuga ng apoy sa gabi. Pero ang mga Kristiyano minsan, parang nasa bakasyon at parang walang pakialam. Parang mayroon tayong maalala ngayon sa buhay ni Pedro na ating babasahin. Luke chapter 22, tayo po magsitayong lahat, basahin natin. Ano mang wika nasa inyo, yan man ay Bicolano, Ilocano, o Bisaya. At pag-pray natin yung mga kapatid nating wala ngayon sapagkat alam ko mayroong kaabalahan o kung ano pa man po ang umaabala sa kanila. Katulad ng mga mapapansin nyo sa pagbabasa natin, kung may ballpen kayo, nyo pong bilugan yung mga words na kakaiba. Bakit? Dito po ay isinulat ito ng mga alagad ni Kristo, katulad ni Dr. Luke, na ito po yung isang physician, isang general physician ito na laging kasama tagatala ng mga nangyayari nung panahon na ang Panginoon po ay nangangaral at dito ay blessing na basa natin. Okay? So atin pong simulan sa verse 54 ng chapter 22. Nandiyan na po ba? Say amen. Simulan po natin sa verse 54 hanggang verse 62. Okay? Ready na po? O, sagutan po kayo. Verse 64, verse 54 dito, 55 dito. Ano po? O, sagutan. Verse 54 ready, begin. Okay, kung may ballpen kayo, lagyan nyo na po yung followed afar off. May posibilidad bang nangyari ito sa mga disipulo? May posibilidad din ba na mangyari din po sa atin? Pakibaba mo yung mid nito, napakasakit sa tinga. Yung mid, ibaba mo. Then, verse 55, kayo po ang sasagot, verse 55. Kindle the fire in the midst of the hall. Down to where it. Binanggit ang sit down. Malapit na magbakasyon, malapit na kayong maupo. Okay? Pwede bang magbakasyon na Kristiyano? Sa tingin ko hindi eh. Okay. Please circle the sit down. The word sit down. Next verse po kayo. Okay.
Okay, kung ito po'y titingnan natin, obserbahan natin yung word na look. Minsan tayong mga Kristiyano, intimidated tayo pag tiningnan tayo ng ibang tao. Parang nagdalilisok mata na, nahiya tayo eh. Pero dito may mga ibig sabihin itong mga words na ito sa ating aaralin. Next verse po, 57. Okay, verse 58. Kung napansin niyo po ang dalawang magkasunod na verse, dalawang beses na siya nagdi-deny. Sa Bible, kapag dalawang beses at ilang beses inuulit-ulit, mahalaga. Tandaan niyo ang word na ito na nagdi-deny siya. Bakit? May kahalagahan ito, mamaya mapapansin natin yan. Then next verse po kayo. 1 hour lang nakaraan. Galilean ito, kasama ka, di ba? Sabi ng mga tao sa paligid. Kaya mga Kristiyano, tayong umaga mga Kristiyano po kayo, mag-ingat kayo kung anong crowd ang inyong madalas pinupuntahan. Okay? Mag-ingat kayo. Yan po ang ayon sa verse. Next verse po kayo. Okay? Okay. So, dahil nyo naalala kung bakit si Pedro daw ay may manok. Maling connotation ng mga tao. Magaling sana sila mag-art, kaya lang mali ang kanilang application. Ang pinapakita dito, yung tilaok, hindi yung manok. Amen. Minsan tayo, mga Kristiyano na, mas nakikita natin ang negatibo kaysa sa positibo na gustong mangyari at maintindihan natin sa salita ng Diyos. Minsan ganun tayo, minsan tumingin eh. Crooked ang ating paningin. Pero ang plano ng Diyos, maganda ang purpose. Pero tayo kung tumingin at tumanggap, minsan tagilid. Next verse po, kayo ang sasagot. Verse. Di ba? Amen. Ang dami nating maalala pag may tumingin. Pag tumingin kayo sa Bible, ano ang naalala nyo? Di ba? When we look at God's Word, nahihiya ako. Ako yung makasalanan na nilinis lang ng biyaya ng Diyos. Tapos nakakatayo ako ngayon. Tapos nabubuhay tayo ngayon. Di ba tayo nahihiya na lahat ginawa ng Diyos para sa atin, pero ano ang ginagawa natin? Para kung hindi pa titilaok yung manok, wala pa tayong maalala. Amen po ba? Kaya dito po sa panghuli. Okay, sino po ang sasagot dito? Verse 62. And pagka ito pong weep bitter lang ito, hindi po ito basta umiyak ka lang. Talaga yung parang ayaw mo na nga ito bumangon sa sobrang kahihiyan sa harapan ng Diyos. Di ba? Minsan pag may ganun, tayo pag nagkakamali tayo sa school, iyak ka, parang ayaw ka nang pumasok sa school. Sa school pa lang ito eh. Pero bakit pagdating sa Panginoon, ay para tayong mga walang hiya? Nagagawa natin ang ayaw niya, parang baliwala sa atin. Narinig na natin yung mga salita ng Diyos, narinig pa natin, tumitilaok yung manok, parang baliwala. And what is the use? Katulad ng isang disipulo mismo, ito'y ang Panginoon nagpili nito, siya ang tumawag nito. The same with us today, mga kapatid, ngayong umaga, hindi ko po kayo tinawag. Ang Diyos ang tumawag sa inyo, nakilala niyo ang Panginoon bilang ating tagapagligtas. Tayo ay nagkasundo, nag-usap, na Panginoon, wala kaming magagawa sa aming sarili, nagkaligtasan para malagpasan namin ang dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pero salamat sa biyaya mo, na ikaw ay nadurog, sinaksak, pinatay, dahil kami upang mabuhay. Siya po ay nagdusa para tayo magkaroon ng kaganawahan sa buhay na ito. Pagka minsan, nakakalimutan natin kung hindi pa tayo titingnan. Kung hindi pa natin maririnig ang mga bagay ng salita ng Diyos, kung hindi pa natin maririnig katulad ni Peter, may narinig siyang tilaok, saka lang niya naalala, mga kapatid, ang pinakamahalaga dito, nung naglalakad ang Panginoon, at malayo si Peter, nung tumilaok yung manok, lumino ang Panginoon, nilingon siya. Ang paningin na ito ng Panginoon sa iyo at sa akin. Mga kapatid, tandaan niyo ito mga kapatid ko sa araw na ito. Ang tingin na yun ng Panginoon sa atin bilang concern. Mahal niya tayo, ayaw niya tayong mapahamak, pero tayo minsan ay walang pakialam sa mga ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Tayo po ay manalangin. Nagilang Diyos, salamat Panginoon sa umaga ito sa pagkabasa ng isang salita. Salamat po sa mga karating namin mga bisita. Hari naman Panginoon, makakuha po sila ng biyaya ng kaligtasan sa iyo Panginoon, at yung mga ligtas na Panginoon ay makakuha ng biyaya na sila po ay magpatuloy kahit katulad namin, madalas nagkakasala, nagkukulang sa iyong mga utos. Mabuti pa sa Sunday school namin, naintindihan namin na si Jesus, na kahit siya ay Diyos,
nagpakumbaba siya at upang masunod ang kalooban ng Ama, na si John the Baptist ang nagbautismo upang maipakita niya na ang masusunod dapat ay ang kalooban ng Ama at hindi ang kalooban namin mga tao. Salamat po sa umagang ito. Kayo po Banal na Espiritu manguna. Lead us, teach us habang kami nag-aaral. Kayo po ang may taas, may pangaral. Sa umagang ito, maraming salamat po sa mga biyayang natanggap namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Pag-uusapan natin ngayong umaga, okay, pwede tayong magkasala, pwede nating maipahiya ang pangalan ng Panginoon na nagdadala ka pa ng pangalan na ikaw ay isang Kristiyano. Huwag na nating dalhin ang pangalang Baptist, di man nakapagliligtas ang Baptist eh. Ang problema, nagsasabi kang Christian ka, ang problema yung pagiging Kristiyano mo ay hindi makikita sa ikilos, sa salita, at sa gawa mo. Yun po ang pinakamasakit sa lahat. Napapahiya ang Panginoon, pero wala tayong magagawa. Sapagkat tayo ay katulad ni Peter, may kahinaan din. O, saan po natin ang background dito po sa verse, saan na nga ba ito yung aking pinaka-ano dito? Sa verse 31 yata yun. Balik natin ang verse 31 and 32 ng the same chapter sa kabila. Okay, sabi doon, look at this. Okay, may another message dito, kaya lang i-develop ko pa. Okay, tingnan niyo po sa verse 31. Saan ba si Dana, pakikuha mo daw yung aking pointer. Okay. Sabi dito ng 31, Simon, Simon, sabi ng Panginoon. Alam niyo yung hinuli na ang Panginoon dito, kasi titingnan natin po ang verse, tawag dito, 30, sa unahan pa, ano po, ay, nandun na po ang Panginoon na nangangaral siya at malapit na siyang hulihin, ano po. Kaya nandiyan po sa verse 31, kung ating mapapansin, ano po, sinabihan niya na si Simon Pedro. Kasi di po dito sa mga Bible na pula ang letra, from verse 25, ano po, sinabi doon ng verse na pinapakilala ang pagiging pagka-Diyos ni Kristo, ini-exercise niya kanyang authority, ano po, at dito ay pinakita sa from verse 25 to 30, ay sabi niya doon sa 28, ye are the day which have continued with me in the temptation, nakakalagpas sila doon, hanggang 29, ay sabi niya, I appoint unto you a kingdom as my Father hath appointed unto me. So sunod-sunod niya talagang lahat ng kalooban ng Ama. Kaya lang, pagdating sa 31, pinahayag niya, mga kapatid, bago pa pala, bibigyan ko na kayo ng advanced study dito para pagdating niyo sa bahay, aralin niyo ulit. Look at this, ano po, behold, sabi niya doon sa wikang English, thank you so much, behold, okay, narito, hinihingi, Satan has desired, before pa ang pagtataksil o ang pagkakasala ni Pedro. Mga kapatid, nakikinig ba kayo? Ang ibig sabihin, bago pa kayo at ako makagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos na hindi natin napaninindigan, hindi natin nagagawa ang mga sinusulat niya sa Bible, bago pa natin yan gawin, pinaalalahanan na tayo ng Panginoon. Tama po ba? Look at this. Sabi ni Peter, palakad-lakad yan sa likod. May isa pang istansa na sabi ni Panginoon, Pedro, sabi niya, si Pedro lang naman nasa likod niya, sabi ng Panginoon, get thee behind me, Satan, lumalis ka sa likuran ko, Satanas. May ganoon po, ano po, sa ibang mga text. Kaya lang dito, ang gusto ko lang ipunto ngayong umaga, bakit, sabi niya, si Satanas, mayroon siyang hangad. Di ba? Every moment, every time, sa paggising niyo sa umaga mula sa pagkuha niyo ng iyong cellphone, na imbes Bible ang dadamputin niyo ay cellphone kaagad ang tinitingnan para makita kung sino ang nag-message na kung sino pa man niya Pilato. Alam niyo, doon pa lang sa pagbungkaras, bungkaras baga kamalig, paggising niyo ng ganyan, si Satanas, are you listening? Hinihingi na kayo, nag-i-interest na si Satanas na tayo ay tutuksohin upang durugin at sirain sa inyong pananampalataya. Yan po ang punto dito ng verse na ito. Sabi niya dyan, kaya dito ko sa iyo papatunayan mga kapatid, before si Satanas matempt kayo, humingi-hingi muna si Satanas ng permiso sa Diyos bago kanya mapakialaman. Ang problema, tayo mga Kristiyano, pag nandoon na tayo sa kahinaan ng ating buhay na wala na tayong basa ng Bible, hindi na tayo nag-aatin ng simbahan kasi busy na tayo sa ating mga ginagawa, doon tayo nagkakaroon ng panghihina, doon papasok si Satanas, hihingi siya ng permiso sa Diyos, bago siya pumunta sa inyo, hindi kayo kayang pakialaman hanggat ang Diyos walang permiso sa Kanya. Tama? Yun po ang katotohanan. Kaya dito mga kapatid, Pastor, saan mo na naman yan nakuha?
Nagtsitsamba-tsamba ka na naman. Look at this. Alam ni Christ bilang Diyos, alam niya na talagang pahihinain si Peter. Alam niyo po ang ano ni Peter, ang posisyon niya bilang sa 12 disipulo may isang Judas, siya ang pinaka, ano yun, Preacher Manny? Ayan, okay. Siya ang pinaka-spokesperson. Siya yung pinakamatapang. Diba? Excuse me. Naalala niyo nung isang sa Luke yata, sa Matthew, nung uhulihin ng Panginoon, sabi niya, Panginoon, itong 11, tatakbo yan. Pero ako hindi, ipaglalaban kita ng patayan, kaya bumunot siya ng espada, naalala niya yon? May tinaga siya eh. Sa sobra niyang pagiging impulsive, masyado siyang matapang, masyado siyang mabilis magsalita, parang mga Kristyano sa panahon natin ngayon, ang bibilis, Lord, thank you, I love you! Dumating yung punto na maraming hila ng mundo. And by the way, mga kapatid, for the background, nakita ko ito sa buhay ko eh. Nag-aral ako ng Bible College. Pagka-graduate ko, napunta ako sa isang opisina at naghanap buhay na masukan, nangamuhan. This is the point. Na nandoon na gusto ka ng Diyos gamitin, pero pagkatapos na nag-aaral ka para magamit ng Diyos, saan ka napunta? Saan ka nagamit? Sa mundo. Yun po ang isa sa nakita kong parehas wala kami ni Peter. Mayroon kami mga problema. Mga matatapang yan. Lord, thank you, laligtas ako. Lord, pagsisilbihan kita habang ako'y nabubuhay. Pero pag mayroong gutom, sabi ng Romans 8, hindi ang gutom magpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Hindi yun gutom eh. Kaya lang minsan tayo dahil sa gusto natin, para tayong mga Israelita, nung binigyan ng Panginoon ng mana, sabi nung mag-aanak, anak, kumuha ka ng mga lalagyan. Para bukas din na tayo tatayo, ngayon pa lang, mamulot na tayo, mag-imbak na tayo. Mag-ipon tayo ng kayamanan, magpakasaya tayo at bukas kukunin ng Panginoon ang ating kaluluwa, sabi ng Biblia. Yung po ay, minsan dito, ay mapapansin natin, February, March na naman. Patapos ng February, di ba? Anong pisa nga ulit ngayon? Okay, 2025, ang dami nating ups and downs. Eto na naman, malapit na naman si Satanas manukso. Bakit? Tingnan niyo po itong ating pag-uusapan. Pwede tayong magkamali, pwede nating hindi magawa ang mga utos ng Diyos sa bahay natin. Ultimo mga kapatid, tingnan niyo, pagkadating sa bahay natin sa sobrang pagod, hindi na talaga maharap ang mga anak kausapin. Oh, mga anak, ano ba ang nangyari sa school? Okay, pag-usapan natin ang salita ng Diyos bago tayo matulog. Dahil sobrang pagod, wala na. Yun po ang nangyayari. Kaya dito po ay pwede tayo magkasala at bumagsak sa buhay Kristiyano natin, pwede magpatuloy. Bakit po? Sa buhay ni Peter, aralin natin sa kanya. Dito na po, ano po? Okay? Sabi ng Proverbs 24, verse 16, okay? Sapagkat ang matuwid, okay? Pakilabas mo daw, para mas maganda. Proverbs 24:16, for a just man shall fall 7 times. 7 beses man ang matuwid na tao bumagsak, pero babangon siya ulit. Doon ko po yung kinuha title na yon. Okay? Kaya sasabihin mo, Pastor, nagkasala, tapos pwede pa palang bumangon. Kaya niya ba yon? No! Wala tayong kakayahan para makabangon. Pag tayo nagkaroon ng pagkakamali, pag tayo nag-backslide, pag tayo nanglamig sa Panginoon, wala tayong kakayahang makabalik. Like the prodigal. Pero alam niyo, ang isa sa inahangaan ko sa prodigal son, nung siya'y mamamatay sa gutom, sa puyat, sa pagod, lamig, naalala niya ang kanyang ama. Okay? Kaya minsan tayo po ay, kapag tayo nasa problema, ang alalahan natin ang Diyos na sobrang makapangyarihan at sobrang nagpo-provide, nagpo-protect sa atin. Kaya dito po sabi ng verse 16, okay? Sapagkat ang matuwid ay makapitong mabuwal at bumabango naman, ngunit, ang ano daw? Ang masama ay mamubuwal sa pamagitan ng kasakunaan, emergency. Paano niya siya nasabing masama? Well, ganito po yan, para sa lahat ng kaalaman, marami pong gustong lumapit sa Diyos. Naalala ko nung kami pinagtuturo sa bilangguan, marami doon, mga ex-convict, nakapatay ng 10, 15. Gusto rin makarating ng langit. Eh sige, walang problema kasi gusto rin nilang maligtas. Nagtataas ng kamay. Gusto ko rin pong maligtas, mapunta ng langit. Ang tanong, binago ka na ba ng Diyos? Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ang tanong ko ngayong umaga, binago na po ba talaga lang, Panginoon? Tayo ba'y binago na ang ating buhay na dati liko?
Kanina sa Sunday school, ano na yon, illustration, ano po? Na ang foreigners dyan, di Baptist, nagsisigaw, ihanda ang mga lubak-lubak, pantayin. Ito po yung trabaho natin, tayo yung mga dyan, di Baptist ngayong panahon. Tayo yung naghahanda ng mga pusong liko, tinutuwid, pinapantay, upang pagdating ng Panginoon, tatanggap sila ng matuwid at may pagpapasalamat. Pero dahil po sa ating mga napapansin, katulad ni Peter, may kahinaan. May dalawa akong introduction na ibibigay sa inyo. Una, ang ating pagkabigo, nabigo ang Panginoon sa atin. Inaasahan tayo ng Diyos, are you with me? Kung kayo ay alipin, kung kayo ay anak ng Diyos, tayo ay mga alipin niya, mabuting katiwala ang tawag, di ba? Pero may katiwalang hindi mabuti at may katiwalang mabuti. Inaasahan ka ng iyong amo, tama? Kung katiwala tayo ng Diyos, inaasahan tayo ng Diyos na maging mabuti at tama, ayon sa kanyang mga utos, gagawin natin. Tama pa ba? Pero kadalasan, dahil tayo mga tao sabi, Pastor, tao lang naman po kami. Ikaw din, tao ka lang din. Upo, lahat tayo. Kaya lang po ito ang maganda rito. Okay? Dito po ay, una, ang pagkakabigo ng Panginoon na inaasahan sana tayo ng matuwid ang ating ginagawa, ay nangyayari, okay? Nababagsak tayo doon sa kanyang gusto at nagagawa natin ang hindi niya gusto, kaya imbis na tayo ay magbigay kapurihan sa Diyos, nagagawa natin ang nalulungkot ang banal na espiritu na sa atin ay nakatira. Bilang mga totoong Kristiyano. Doon po sa mga hindi pa po mananampalataya, ang sabi naman ng Biblia, wala naman pong connection kayo sa Panginoon, kaya paano siya malulungkot? Ang ibig sabihin, kung ikaw ay hindi pa po inyo kilala ang Panginoon bilang tagapagligtas ninyo, wala kang kakayahan para makarating ng langit not unless kung hindi ang Kristong itong nagdusa sa krus, kilalanin mo siya bilang siya ang kabayaran sa kasalanan mo, namatay siya sa krus, tinusok ang kanyang tagiliran upang ang dugo niya doon at bumuhos ay maging panghugas sa iyong kasalanan, doon ka lamang kikilalanin ng Diyos Ama na bayad na ang kasalanan mo at makakatawag ka ng Ama ko at Diyos ko. Sabi ng Mateo 7:21, lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Sabi ng mga ito, nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo, nagpalakad kami ng pilay sa pangalan mo. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Ang kinikilala lamang ng Diyos ay yung ang puso ninyo may Kristo at binago na ang inyong mga buhay. Yun po ang katotohanan. Napakarami. Kaya nga tingnan niyo po sa isa sa mga disipulo niya, Judas, umiyak din yun ng mapait. Kaya lang, ito ang problema. Dahil hindi siya ligtas, kinuha niya ang hindi kanya. Kinuha niya yung buhay niya. Nagpakamatay yun. Big sabihin, wala tayong karapatan na kunin ang hindi atin. That is, ang buhay ay sa Panginoon. Amen po ba? Minsan may gaganon mga bata, yung mga bata natin sobrang laro sa gabi. Nai-entice ng mga kalaro nila. Oy, wala ka namang kwenta, magpakamatay ka na lang. Kaya yung pagkain nila sila sinasalo sa laro, magpapakamatay na ako. Yan po ay gawa ng mundo. Bantayan nyo mga magulang, sa gabi ang sobrang mga anak natin, di natutulog. Kailangan nilang 12 hours na tulog para makakapag reflection ang kanilang mga katawan at makakapag-aral na maayos. Kaya lang, dahil sobra sa gadgets, delikado rin po magkakasakit din sila at makakapit sa kanila. Kaya dito po, ang failure ay hindi po dapat magdadala sa atin sa pagbagsak, kundi na ang Diyos, mayroon siyang kapatawaran, mayroon siyang mabuting hangarin sa atin, katulad ni Peter, tinignan lang siya At pagkatapos tinignan si Peter, may tumilaok. Dito po, minsan nga ay mayroon ako nabasa. Nung oras na yun, ang Panginoon ay dadalhin sa krus para bayaran ang kasalanan at kasalanan ko. Ang sabi ng komentaristang ito, sabi niya, lahat ng manok sa paligid na yon tinikom ng Diyos ang kanilang mga tuka para hindi makabuka. Isa lang talaga ang inapprove niya. Ikaw lang ang titilaok para malaman ni Peter na mayroon siyang ginawang mali sa kanyang Panginoon. Amen! Minsan may mga bagay na magpapalala sa'yo, parang bulag ka, bingi ka Bakit? Hindi naman ako si Peter, pastor Kaya nga po inaaral natin ito, may mga time na sa buhay natin, may mga ginagamit ang Diyos, kaya lang nagbubulag-bulagan tayo, nagbibingi-bingan. Bakit po? Iba na ang nasa desire ng puso natin. Pangalawang illustration dito, mga kapatid. Okay? Sa pangalawa, okay? Kapag tayo ay nagkakamali, nagkukulang sa nais ng Diyos sa buhay natin. Kasi alam ko mga Kristiyano kayo po ay may mga Bible. Araw-araw niya po itong binubuksan para makakain kayo espiritual. Pero ang problema, imbis makakain kayo, iba na ang binabasa natin minsan. Okay? Baka minsan napupunta na tayo doon sa telenovela. At ako yung nagbubukas. Mga kapatid, hindi po ako dyan excuse. Nanonood ako ng mga ginagawa nila
Kaya lang the same and always, paulit-ulit. Okay? So dito ay walang pinag-iba sa tao. Paulit-ulit natutokso, paulit-ulit nadadapa, ay paulit-ulit pa rin siya eh. Hindi siya natututo. So therefore, sa pangalawang introduction na titingnan natin dito, tayo po ay nagkakamali, hindi natin nagagawa ang nais ng Diyos. Ang posibilidad po nito, malamang sa malamang, mga kapatid, kung bakit hindi natin nasusunod ang Panginoon, okay? Sapagkat kapag minsan sa sobra nating magawa, gusto nating magawa ang mga bagay na ito. Naalala niyo si Peter, di ba? Isang example nito, okay? Ang pinakamalakas niyang kalakasan dito ng kanyang courage, matapang siya. Kaya lang, ang pagiging matapang niya, wala sa lugar. Di po ba? Number one, naalala niyo po nung siya po ay nandun sa dagat. Di ba nakita niya ang Panginoon naglalakad? Naalala niyo po yung kwentong yon? Sa Luke din po yon. Naglalakad ang Panginoon sa ibabaw ng dagat. Nung nakita niya, nung una natakot sila. Sabi niya, "Ay, multo!" Sabi, kaya hanggang ngayon, ng mga bata tinatakot sa multo-multo. Kasi si Christ nung naglalakad sa ibabaw ng tubig pagkatapos ng sobrang lakas na bagyo. At nung nakita ito ni Peter, bago niya makilala, sabi ng Panginoon, "Huwag kayong matakot, I am He." Pag ginagamit ang I am sa Bible, it is a powerful God. This is the God of Isaac, Abraham, at lahat ng ating mga kanino. Ito yung I am, the great I am. That is God. Okay? Nung nakita naglalakad si Kristo si babaw, at nagsabi niya, "Huwag kayo matakot, ako ito." Di ngayon na-comfort si Peter, sabi ni Peter, "Ay, ikaw pala yung Panginoon!" Panginoon! Dahil ako po ay yung disipulo, ako po ay yung Kristiyano, ako ay tagasunod mo, ako ay nagbabasa ng salita mo. Pwede rin po ba akong lumakad sa ibabaw ng tubig? Sabi ng Panginoon, "Ay, oo naman, ikaw pa, anak kita, sige, kung anong nais mo, bibigay ko sa iyo." At nung nandun na po siya, pag nasa loob siya ng bangka, minsan ginagamit ko ito, pero hindi ito accurate, hindi ko ito ginagawang dogmatic. Minsan, si Peter nasa loob pa ng, kumbaga tayo, habang nasa loob tayo ng simbahan, okay pa tayo. Pero oras na tumalikod ka na at lumabas ka na, sa loob ng simbahan na pinaglagyan sa'yo ng Panginoon, are you with me? Dito ka nilagay ng Diyos, pero gusto mo sa labas. At kapatapos narinig ni Peter, ang daming ingay doon, ang daming chismis. Bigla niyang inalayo ang kanyang focus, inalis niya ang kanyang mata sa Panginoon, looking unto Jesus. Narinig niya yung mga issue sa buhay, mga chismis, sinisiraan siya. Inalis niya ang kanyang paningin sa Panginoon at tiningnan niya ang problema. Ano ang nangyari kay Peter? Lumubog. Therefore, mga kapatid, yan po ang isa sa ating intro dito, na minsan, okay, nabigo man sa atin ng Diyos bilang katiwala tayo. Inaasahan tayo ng Diyos. Kayong mga bata, inaasahan kayo ng mga magulang nyo, mag-aral lang mabuti. Pero minsan nabibigo ang inyong mga magulang dahil sa minsan nai-entice kayo, kayo ay natutokso na magbulakbol. Dahil wala kayong takot sa Diyos. Kapag wala kang takot sa Diyos, wala kang takot sa iyong magulang. Tama po ba? Hindi mo nga iginagalang ang Diyos, ang magulang mo pa kaya? Kaya ngayong panahon na ito, ang dami mga bata. Walang takot sa Diyos kung makasagot. Alam mo magulang, di ba? Sa 10 utos, igalang mo ang iyong, alam na alam nila, pero ano, nagagawa ba? Hindi. So dito ay, katulad ni Peter, ang kanyang pinakamalakas sanang yung kanyang courage, yung kanyang tapang. Kaya lang nga yung tapang ng Kristiyanong itong si Pedro, wala sa tamang lugar. Lagi ko sa inyo inuulit sa lugar na ito, nilagay kayo ng Panginoon sa tamang lugar, tamang mga tao, tamang pagsamba, tamang Diyos. Kaya lang minsan, dahil sa mayroon kayong mas gusto ninyo sa inyong mga buhay, natalikod kayo, nalayo kayo. Kaya si Peter ang unang naging example sa kanya, nung narinig niya ang mga bagay sa mundo, mga naingay ng alon, inilayo niya ang focus sa Diyos, ang kanyang concentration sa Diyos, ang kanyang pagmamahal sa Diyos, binaling niya doon sa mga alon, lumubog siya. Pangalawa pong example, okay? Nung siya po ay dala na ang Panginoon ng mga sundalo, at bumunot si Pedro ng tabak, di ba? Ano po ang ginawa niya kay Malchus? Tinaga niya, sabi niya, "Hindi po pwede yan. Dadaan kayo sa bangkay ko bago niyo makuha ang aking Panginoon." Mga kapatid, minsan ba naisip na ninyo, minsan may mga tapang tayo na wala sa lugar. Kristiyano ako dapat, hindi mo ako ginaganyan. Sino ka? Amen. Nagmamalaki, "Ay, pastor ako, wag mo."
That is Peter. Napaka-impulsive ni Peter. Sabi niya, hindi po pwede yan. Hindi niyo pwedeng huli ng aking Panginoon. Mamamatay kayo. Tinaga niya. Anong sagot ng Panginoon? Nung pinupulot ng Panginoon tenga ni Malco, sabi niya, Peter, huwag ganyan ang Kristyanismo. Ang nabubuhay sa patalim, saan daw mamamatay? Sa patalim din. Kaya sabi niya, huwag mong isipin na yung mga hindi mananampalataya sa Diyos, nagsisimba sila dahil tinatakot natin sila sa tabak. Naunawa po ba? Hindi tayo ganun ng mga klase ng Kristiyano, hindi tayo namimilit. Ang ating ipinapakilala, ang Kristong nagdusa sa krus, para yung kanyang pagdurusa, magkaginawahan sa isang Kristiyano. Yung kanyang kamatayan sa krus, maging buhay ka eternally sa piling ng Panginoon. Hindi yung pipilitin natin sila, oy, pag hindi ka na member, tanggal ka na. Kaya may mga simbahan ngayon nagtatanggal na kapag ka hindi daw membro, hindi daw ligtas. Saan? saan bang eskwelahan ito natutunan? Well, yung nakapako doon, di ba may simbahan ba yon? Membro ba ng simbahan yun? Sabi nung iba, pwede. Pero sabi ng Panginoon, ngayon pa lang, kasama kita doon, yan po ay eternal na pangako ng Diyos na ang sino mang manampalataya kay Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ang simbahang ito magliligtas sa inyo, hindi rin kami. Ang Kristo ang aming pinangangaral, ang magliligtas sa inyo sapagkat walang simbahang napako sa krus at walang simbahang na buhay na maguli. Kundi ang Kristo lamang. Wala pong pwedeng ipagmayabang ang tao rito, lalo na po itong mga kapatiran natin. Walang sino man ditong magmamayabang na sa simbahan namin ganito. Hindi na amen to. Ang pulpitong ito, ang simbahan ito, hindi ito amen. Kami alipin ng Panginoon at isang araw darating siya, babayaran niya kami sa pagod at kayo mismo naman nagpagod sa lugar na ito, babayaran ng Panginoon dahil yun ang kasunduan nung siya po ay mag-iwan katulad ng kanyang parabola tungkol sa Good Samaritan. Inilagay niya ito sa isang inn. Ang isang inn ay parang simbahan na may nag-aalaga. At ang sabi niya, pakialagaan mo ito. Pagbalik ko, ano sabi ng Panginoon? Sabi ng Good Samaritan, pagbalik ko, babayaran ko kayo ayon sa ginastos mo at pinagod mo. Pare-parehas mo yan. Hindi po pwedeng mataas ako, mataas ka. No, baka mas marami pa kayo eh. Kaya ito po ang katunayan dito na sa pamagitan ng ating pagiging impulsive, masyado tayong matapang, masyado tayong nag-claim na ganito, dapat hindi tayo ganito, hindi po dapat tayo aasta ng ganito sapagkat mismo sa buhay ni Peter, nung inaristo ang Panginoon, bumunot pa siya ng espada. Huwag nating ipakita na ang mga ito, kaya pala sila naniniwala kay Kristo dahil tinakot natin dahil sa espada. Ipakita natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kailangan nilang makakilala sa Kristo. Hindi yung matatakot sila sa impyerno tapos, sige, dyan na lang kami. At habang kung ano sinasabi ng pastor, sunod-sunuran. Hindi po ganyan ang Kristyanismo. Now, next, tingnan po natin to ang pangatlong example dito, si Moses. Di po ba? Naalala niyo si Moses? Si Moses ang pinakamabait dahil ito ay train ng mga prinsesa ng Egypt. Napakatalino nito. Napakabait nito. Wala siyang inaaway. Kahit binubugbog na siya dati. Kinasaktan siya. Kaya lang, ito ang problema. Nagalit si Moses nung nakita niya ang kanyang kapwa Israelita na binubugbog. Ito po yung pagiging impulsive ninyo. Itong kapatid nating Kristiyanong ito, sinabihan ko na ito, tigas ng ulo, impulsiveness. Hayaan mo ipag-pray mo, Lord, bigyan niyo sila ng wisdom. Kapag nasira siya, damay kami, pero ang Panginoon gagawa ng paraan para malinis ang pangalan ng isa't isa. Tama? Tanungin ko kayo, pagkatapos ni Pedro nag-backslide, ito po, makinig kayo maigi. Pagkatapos ng si Pedro mag-backslide, sino ang nag-preach sa chapter 1 o chapter 2 ng Acts para 3,000 soul ang maligtas? Sino ang nag-preach doon? Sino? Si Pedro eh! Kaya tayo mga Kristiyano, tayo mga tao ngayon, may kahinaan tayo, mga impulsive tayo, di tayo makatiis. Ikaw, sinabihan na kita, paulit-ulit ka. Masakit ka na sa ulo ko eh. Kaya ako po kayo tinitikom ko na bibig ko eh. Ginagawa ko na lang ganito at luhod. Hindi ko kayang baguhin ang kapwa ko, tama? Pero mababago sila kung magtsatsaga kayong lumuhod at makikiusap sa Panginoon, ang Panginoon kikilos para sa inyo. Naalala niyo si Moses nung pinatay niya? Pagkatapos siyang patayin ang Egyptian, tumakas si Moses. Saan siya napunta?
sa banal na lugar. Ipinakita ng Diyos doon, Moses, tanggalin mo chinilas mo. Bakit mo, Panginoon? Nasa banal na lugar ka. Nasa kalooban ka ng Diyos. Huwag mong i-claim na para bang nakatungtong ka sa chinilas mo, sa'yo yan. Sa'yo ba ang buhay mo? Sa'yo ba ang desisyon mo? Sa'yo ba lahat yan? Ganun po ang sabi doon. Kaya, Moses, tanggalin mo kung anong mayroon ka sa isip at puso mo. Nasa banal na lugar ka. Nasa banal na Diyos ka. Pag-aari tayo ng Diyos. Dapat ang nasusunod ng Diyos ang kalooban niya, hindi ang kalooban natin. Hindi yung pag may nakita tayong mali, tira na tayo ng tira. Mga impulsive katulad ni Peter at ni Moses. And pangatlong example ay si Abraham. Di po ba? Nag-lesson tayo, series of Abraham, di ba? Nung si Abraham, sunod-sunuran sa Diyos, umalis ka dyan, punta ka sa lugar, hindi mo kilala, sumunod siya. Pero habang siya po ay tumatagal sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin tayo, kayo at ako, matagal na tayo rito. 2008, nagsimula ako rito at kayo kung kailan pa. Habang tayo tumatagal sa buhay natin sa harapan ng Panginoon, imposibleng wala kayong panlalamig. Tama? Si Abraham, habang siya po ay sobrang yaman na nila dahil Ano yung pastor? Ang matapat ba sa Panginoon pinagpapala? Anong sagot? Tama hindi? Ang matapat ba sa Diyos pinagpapala ng Diyos? Ay, akala ko hindi kayo naniniwala eh. Di ba? Nung si Abraham ay sobra na ang kayamanan, naging busy. Lagi niya nang inaayos kasi nag-aaway na sila ni Lot. Mayroon nakarang chapter, di ba, nung ating siniris ito, nag-aaway-aaway yung mga tauhan. Kaya sabi ni Lot, sige, uncle, wala na tayo, nag-aaway na yung mga tao natin, saka baka maging dahilan natin, baka matumang na kita, sabi ni Lot. Di ba? Sabi ngayon ng nakatatanda spiritually, sige Lot, ayan ang lugar, dalawang lugar, taas at baba, mamili ka. Ay simpre si Lot, dahil negosyante, pinili niya yung tubig 24/7 a day, sabi niya, within 5 years, bilyonaryo ako dyan kasi ang tubig di tumitigil. Pero doon po sa mga impulsive nating pag-isip ng gano'n, mag-ingat tayo. Hindi ko sinasabing hindi masama yung mag-isip na yumaman ka. Tama yun dahil anak ka ng Diyos. Kapag nag-iisip kang yumaman ka, para yung kayamanan na yun ay papahiram ng Diyos, magamit mo sa mga taong wala pa sa Diyos, makakilala sila sa pamamagitan ng kayamanan mo. Tama? Pero ang problema ang tinutukoy ko dito, yung na-focus na lahat ng kanyang attention doon sa tubig na yon, kaya pati yung kanyang sariling anak na disgrasya ni Lot. Okay, that's the story. Nakaraan na yun. Pagdating nung si Abraham naman, dahil sa sobrang niyang yaman, nakalimot na siyang makapagbigay ng altar sa Diyos, at dahil siya po ay bumaba, yung word na bumaba siya from that place papunta ng Egypt, ang Egypt po ay pababa. Pag nakita niyo sa mga patag, pero kung tingnan niyo po ang longitude niyan, mataas po, mababa po ang Egypt. Ibig sabihin niya po ay mundo. Nandiyan lahat ng mga temptation. Kaya nung bumaba doon si Abraham, pagpasok niya ng Egypt, walang simba, walang worship, walang pagpupuri sa Diyos. Kaya po siya ay lumamig ng lamig sa Panginoon. Si David, okay, pang lima na example natin. Si David ay picture ng purity. Siya po ay malapit sa puso ng Diyos. At siya ang apple of the eye ng Panginoon. Siya pinaka-paborito niya. Mamula-mula ang balat doon ni David. Ano po? At God's own heart. Pero siya po ay nag-commit ng adultery laban sa kanyang general. Kaya po siya ay nagkasala. Nagkaroon pa rin ng failure sa harapan ng Diyos ang kanyang mga mahal na tao. Tama po ba? Ngayong umaga kayo at ako mahal ng Diyos. Isa-isahin po natin dito. Okay? Bago natin puntahan itong tatlong bagay na ating aralin. 2 Corinthians chapter 12 verse 10, pakilabas. Kapag tayo ay nandoon sa pinakarurok ng ating impulsiveness, gusto natin gawin ang mga gusto natin dahil parang feeling natin tayo ang mga matured kisa sa iba, katulad ni Peter, doon tayo bumabagsak. Ulitin ko, may mga pagkakataon na akala mo spiritual na spiritual ka, pero yun pala, yun ang pinakamahina ng buhay mo. Aralin mo na hindi ka matulad kay Peter. Look at verse 10 ng 2 Corinthians 12:10. Pakilabas po. Okay, sabi doon, okay, when I am weak, then I am strong. Natuwa pa doon si Paul eh.
Kasi si Paul, hirap siya magbasa dahil ang mata niya para may katarak eh. At habang siya po ay nagkakaroon ng problemang ito, natutuwa siya bakit? Lumalakas sa espiritual, hindi yung ang gumagana yung kanyang pagiging laman. Nagiging siyang husgado. Para bang siya na lang yung matuwid? Parang siya na lang ba yung faithful? Kaya lumalabas, mag-iingat tayo dito mga kapatid. Look at this. Sabi ni Paul, okay? Kaya alang-alang kay Kristo. Are you listening? Kung totoong Kristiyano ka, alam nyo, hindi natin kayang baluktutin o ituwid ang isang punong matigas na. You cannot do that. Perhaps, gamit ako ng word na perhaps eh. Okay? Baka, ang pwede natin gawin, tuhurin natin. Pastor, tutuhurin ba natin ganon? Hindi. Iluhod mo sa Panginoon. Lord, sawa na ako para ko silang plaka pa ulit-ulit. Mga kapatid, may time na ganito ang buhay Kristiyano. Akala natin spiritual na spiritual ka. Pastor ka, Sunday school teacher ka, minsan akala magsalita tayo, napakatwid natin. But look at this verse. Alang-alang kay Kristo, ako'y nasisihan sa mga problemang nangyayari sa buhay ko. Are you listening? Minsan hindi ka maintindihan, pero natatawa tayo doon dahil bakit? Habang tayo hindi naintindihan ng iba, nagtananahimik tayo, Lord. Mukhang parang feeling ko, parang spiritual na Israel, pero hindi yun ang aking nararamdaman, para akong nagyayabang eh. Para bang ako'y napakagaling, para bang ako'y mas magaling pa sa iyo. Ito po ay ginagawa niya. Paglait, kahirapan, pag-uusik at mga sakuna. Lumilipat. Nasa dyan na, lumipat na nga. Okay. Luke 22, verse 61, ano sabi dyan? Okay. Pakilipat na po sa ating text, verse 60. Okay, sabi dito sa verse 60 ng ating text. Okay. And Peter said, Man, I know not what thou sayest, and immediately while he yet speaketh, the cock crew. Tumilaok yung manok, ano po? Okay. Number one, pakilabas mo yung ating ginawang miski na tayo po ay bumabagsak, nangihina, di natin nagagawa ang nais ng Diyos sa buhay natin. Still, God is limitless in forgiveness. Wala siyang hangganan pagdating sa pagpapatawad. Look at Peter. Nung siya po ay nandoon na at ang Panginoon malapit ng Italy at ipako sa krus, habang si Pedro ay sumusunod sa malayo, lumingon ang Panginoon. At nung lumingon siya, eksakto ba naman, tumilawak yung manok. Maliban na lumingon ang Panginoon sa kanya na may tingin. Sabi niya, Peter, kumusta ka na kaya pag ako'y umalis? Sabi ng Panginoon. Sa ating mga magulang ngayong umaga, minsan pag abang tulog ang mga anak, minsan ginawa ko po yan nung ako nasa Manila, habang natutulog sila, aalis ako kasi, siyempre, nag-uopisina. Lord, anong mangyayari sa mga anak ko, Panginoon, kung hanggang ngayon, nandito ako sa trabahong ito? Ginawa mo yan? Yes, ginawa ko yung mga kapatid eh. Kasi bakit? Ako yung ginawang Joseph sa office. Ako may dala ng susi. Ako magdadala ng pamilya ng... Yan, ako pa rin. So, pag alis ko, alas 4, tingnan ko mga bata, tulog pa. Maliit pa si David noon eh. Lord, anong mangyayari dito pag habang buhay nandito ako sa opisinang ito? Pagdating ko, alauna, alas 2, galing ako doon sa maghintay ng mga gamit pabalik. Pagdating ko, tulog pa rin sila. Wow, mabait. Di ba? Tulog pa rin eh. Ang problema, hindi nyo napapansin, tumatakbo ang panahon, tumatakbo ang oras, lumalaki yung mga bata, walang pagkakilala sa kanilang Panginoon. Amen po ba? Okay, iwanan ko na ito. mukhang hindi nyo ito mag-get eh. Kaya mga kapatid dito po ay una, sabi ng verse 22, verse 60, okay, nung tumilawag itong manok na ito yung patotoo mga kapatid. May ano pala sila dito eh. Mayroon si Peter ditong naalala. Sabi niya, kaya ako. Pag ganun sabi niya, uy, totoo nga ang sabi ng aking master, ang aking Panginoon, na siya ang dapat bigyan natin ng pansin, bigyan ng tuon. Ano po? Sabat dito, na ang control ay nasa Diyos pa rin. Sabi ba ganyan minsan kapag siya nangangaral, hayaan mo ang mga bagay na itong mangyari. Tanong ba kanila, kailan nila ang Panginoon magsisimula ang wakas? Biruin nyo, Matthew chapter 13. Magsisimula pa lang, wakas na.
Lagi niya tinatanong na ganun kasi ang Panginoon po ay kontrolado niya ang lahat. Kahit man tayo nagkasala, nag-fail man tayo, tayo man ay hindi naging matapat sa Panginoon, yung inaasahan niya tayo maging kagamit-gamit sa Kanya, hindi yun nasunod. Pero alam niyo, never ang Panginoon nagsabi na, ayoko na sa'yo. Talagang nandoon po ang Kanyang kontrol, ang Kanyang kapangyarihan, ayon sa inawit ng choir kanina, that He is victorious. Nagiging victorious tayo mga Kristiyano nang dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Look at this, yung first point natin din sa number 1, na ang Diyos ay soberano, makapangyarihan siya, limitless ang kanyang pagpapatawad. Bakit po? Kung si Peter, hindi niya po ito pinatawad, mga kapatid, hindi siya makapag-preach sa chapter 1 at 3,000 kaluluwa ang naligtas. Ngayong umaga, ang tanong ko sa inyo, yes, marami tayong pagkakataon na parang nagdamdam ang Panginoon, hindi mo na naman nagawa ang tungkulin natin, hindi natin nasunod ang mga nais niya sa loob ng tahanan natin. Pero alam niyo mga kapatid, ang Panginoon pa rin nasa kontrol, makapangyarihan pa rin siya, at siya po ang testimony na kung bakit nung marinig ni Peter ang tilaok na yon, pinapakita doon na ang Diyos ay nasa kontrol pa rin. Hindi natin gagamitan ng ating kapangyarihan. Hindi natin gagamitan ng ating lakas. Bakit po? Kontrolado ng Diyos ang sitwasyon eh. Kailangan niyang maipako doon. Bakit po? Kung hindi si Kristo mapapako sa krus, sayang ang ginagawa natin every Sunday. Tama po ba? Kaya sabi niya, hayaan mo mga bagay na yan. Okay, papako ako, dudurugin ako, sasaktan ako. Huwag kayong magagalit. May mga pagkakataon, mga kapatid, mga Kristiyano tayo. May mga nanglalait yan. Nagagalit sa mga loob niyo, huwag. Ano mang ginagawa ng mga taong yan na hindi kayo kilala, anak kayo ng Diyos, ang makikipaglaban para sa galit ninyo, siya at hindi tayo. Vengeance is mine, saith the Lord. Siya ang sabi ng Exodus, siya ang makikipaglaban para sa inyo. Kaya dito po mapapansin natin mga kapatid, okay? God is in control ng time na yon. Kaya lang, ipinakita niya dito kay Peter kung paano niya kontrolin at ayusin, baguhin ang mga desisyon ni Pedro na mali. Diba? Una, sabi ko sa inyo in circle, he is following a far off. Pwede bang tayo ka dyan, bid? Diyan ka daw sa unahan. Okay? Pa po. Okay, doon. Harap ka doon. Lakad ka ng konti. Okay? Si Pedro po ganito. Habang daladala si Jesus, kunyari, harap ka doon, sumusunod pa rin naman siya. Kaya lang hindi na po malapit, ang layo na. Thank you so much. Papakita ko lang distansya. Ang daming Kristiyano ngayon, dala yung Bible pag linggo, di ba? Maayos ang damit. Maayos makipag-usap pagdating, good morning po. Pero alam niyo, pwede nating ipagyabang na okay ka. Kumbinsido ba ang Diyos? Pagdating mo niya, ay, Pastor, good morning! Napakabuti ng Panginoon, pero sa ilalim natin punong-puno ng vacuum. Hindi natin napupurihan ang Diyos. Bakit? Marami kang nahiya ka eh. Hindi ka magamit ng tama ng pagkatulad ni Peter. Peter was the one who is leader ng 12. Siya ang spokesperson, pero hindi siya nagamit ng time nito. Bakit? Sumusunod nga siya, pero ang layo na. At patapos, pangalawa, marami na siguro yung narinig ninyo mga misaheng ganito. Ang problema sa mga Kristiyano ngayon, mas gusto nila ang init ng mga hindi mananampalataya. Diba? Pumunta siya doon sa mga nagtitipon-tipon ng mga kabataan. Sabi niya, oy, di ba? O kilala kita. Di ba? Disimulo ka doon. Oy, tumigil ka ha. Mata mo, ayusin mo. Sabi, nagsasalita na siya na maganda eh. May mga Kristiyano sa pagkakataon na imbis makatulong sa encouragement, sa counseling, nakakasakit. Nakuha niyo po ibig sabihin? May mga gustong magpagamit sa Diyos, kaya lang wala sa tamang pagpagamit. Like Peter. Si Peter po dito ay sumusunod pa naman eh. Sabi nga ng iba, Pastor, pwede naman simbahan na lang siguro magsimba. May Bible naman ako doon lang ako magpupuri, doon lang ako magbabasa. Ha? Alam mo ba yung ginagawa mo? Ano bang utos sa atin sa Hebrew 10:25? Huwag ang Bakit? Sinabi ba rin na huwag pabayaan ang pagpipray mo sa bahay? O sige nga, kung hindi ka maniniwala dyan, punitin mo ang Bible mo at hindi na kumpleto ang Bible mo. Ang sabi doon, huwag pababayaan pagkakati. Bakit? Dito tayo nagkakaroon ng kalakasan at dito tayo natututo ng mga nais ng Diyos every time na nagbubukas tayo ng Bible. Ang problema ng iba, nagmamagaling. Nagmamarunong. Kaya dito pumapansin natin mga kapatid, ay may sinabi pa ng Romans 8:28, diba? All things work together, pero hindi yun ang text doon. Ang punto lang doon,
nagagawa ang mga bagay nito para sa ating ikabubuti. Hindi para sa ikasasama, di po ba? Para tayo ay matutong mula sa pagkakamali, ano ang ginagawa ng Diyos? Miski tayo nakakaroon ng mga problemang ganito, at nagiging out of control si Peter sa time na yon, naging siya magagalitin, naging malpalibuguin siya, pero ang Diyos, kontrolado ang lahat. Pagkatapos ng mga bagay na ito, di ba, 50 days, kaya yung mga simbahan na nagsasabing, nagsimula ang simbahan ng Panginoon sa Pentecostal, 50 day, ng pag-akit ng Panginoon. Mali yung simbahan na yun, sinasabi ko sa inyo. Okay? Nagsimula ang simbahan ng totoo ng Panginoon nung siya po ay buhay pa, hindi doon sa after 50 days, saka lang nagsimula ang church. Maling-mali yun eh. Yung dala kong Bible na sino ba yun? Mayroong Bible na ganun ang heading niya. Nagsimula daw ang church sa Pentecost, 50th day after the resurrection. Mali yun. Bago pa po ang Pentecost day, okay, bago pa ang chapter 2, si Christ nagkaroon ng Santa Cena, ng Lord's Supper, at nandoon po siya sa loob ng simbahan yon. Kaya dito po ay number 2, okay? Kaya dito mga kapatid, naalala ko ito yung potter in the clay, di ba? Yung luwad, anong tawag yan dyan sa tiwi? Yung ginagawang paso? Sa kamsor kasi dalipay, kulay yellow na lupa. Pinupurma ito, lalagyan ng kunting tubig yung kamay, at yung pong umiikot na yun na pinipidala ng paa, yun ang kalooban ng Diyos. Okay? Habang umiikot ito at nasa kamay tayo ng Diyos, sa kalooban tayo ng Diyos, minsan baga, dahil sa sobrang tubig, sa sobrang biyaya, are you listening? Sa sobrang tubig, sa sobrang biyaya, nasisira yung luwad. Nade-deform yung pagporma sa atin. Kaya huwag mo sabihin, nasa loob ka ng Panginoon, ang mga disipulo nandoon sa pinag-pray ng Panginoon, pero pagdating sa dagat, biglang nagkaroon ng bagyong Hurricane doon, at sila'y halos madurog ang bangka, at nandoon ang Panginoon, sabi nila, Panginoon, hayaan mo ba kami umatay? Mga kapatid, ang Panginoon ay nasa kontrol, makapangyarihan siya, ano man mangyari sa buhay natin, magkamali man tayo, ibabangon niya tayo, dahil siya ang may kalooban na gagawin niya tayong maayos, righteous sa mata ng Diyos. Hindi yung parang tayo na ang nasusunod minsan dahil sobrang talino natin, magaling tayo mag-aral ng Bible. Parang ang ginagawa ng mga matatalino ngayon, ginagano ng Bible. Pinipilipit! Na samantalang ang Bible dapat hayaan mong magsalita. Ang gusto nila, kukuha sila ng word at pasusundin sa kanila. May mga dating mga nag-atin dito nung araw. Sorry to say, wala naman sila dito ngayon. Bakit? Ang gusto nila, ang Bible ang susunod sa kanila. At hindi sila ang susunod sa Bible! Sige, kung gusto nyo ganyan, doon kayo sa gusto nyo. Hindi ko kayo kailangan dito sapagkat mahihirapan ako magdala ng simbahang ito papunta sa kalulatian ng Panginoon. Magkukuruntrahan lang tayo dyan. Kasi gusto nila pasunodin ang Bible eh. Tayo, sumusunod sa Bible. Amen? Yan ang dapat sundin ang salita ng Diyos. Hindi yung salita ng Diyos ang papasunurin ng tao, my friend. Hindi ka kauri pagkaganyan ka. So dito po ang pangalawa, okay, at least nakuha na natin ang pinakaano dito, yung concern ng Panginoon ay nakita natin dyan sa pangalawa. Yung una, yung dapat yung point natin sa number 1 na tayo nagkakamali, pero ang Diyos ay limitless sa pagpapatawad. Ang ibig sabihin po dito mga kapatid, mabigo man natin ang Panginoon sa ating buhay, pero tayo po ay hindi pababayaan ng Diyos. Siya po ay nagpapatawad. Pangalawa, ay nakatay, nagkakamali, nagkukulang sa nais ng Diyos sa atin, hindi natin magawa, may cure, mayroon siyang gamot para sa dito. Ano po ito? Okay? Tingnan natin po ang verse 61. Okay? Pakilabas po ang verse 61. Okay? Verse 61, number 2. Number 2 na po, point number 2. Kahit tayo nagkakamali, kahit tayo nagkukulang, nabibigyan natin sa manang loob ang Panginoon. Pero tingnan nyo mga kapatid ito. Okay? And the Lord turned. Ang Panginoon ay lumingon. Mga kapatid, ito ang pinaka-the-best na naluluha ako nung binabasa ko ito. Sa kamalian, sa kahinaan, sa pagiging matigas ang ulo ni Peter, sa kanyang pagiging parang siya na ang magaling, nilingon pa rin siya ng Panginoon. Alam niyo ba na pag tayo ay nilingon man lang ng Panginoon, isang sobrang awa at habag na yon. Yan po sinasabi yan, unfailing mercy and unfailing love. Yun po ang paglingon niya kay Peter. Sabi ng Panginoon, habang naglalakad siya, dala siya ng mga sundalo, sabi niya, anak, mapupunta ako sa krus, babayaran ko ang kasalanan mo. Pero bakit ganyan ang iyong damdamin? Di po ba?
Alam natin lahat, pag tayo nagsisimba, di tayo napupunta dito para kung ano-anong mga negosyo ang ano natin sa kapwa. No! Nandito tayo para pasalamatan ng Diyos dahil sa kanyang ginawang sakripisyo. Ganon din, hindi pa kasi nangyayari, kaya sabi ni Peter, parang hindi totoo yung sinabi niya. Alam niya na yun eh. Lagi nagtuturo ang Panginoon by parables, by kung ano-ano, mga kwento. Pero si Peter parang nakalutang. Hindi niya naiintindihan yung kanyang ginagawa. Sumusunod siya pero hindi na yung dati na malapit. Ang layo na niya. Ang tanong ko ngayong umaga mga kapatid bago tayo magtapos. Ang pagsunod niyo po ba sa Panginoon hanggang sa oras na ito, parehas pa rin ba ng dati o katulad na kayo ngayon ni Pedro na malayo na? Just say amen, tapos na tayo sa Panginoon. Amen po ba? Ang pagsunod ba natin ngayong March na, next week, patapos na po ang February, 2026 na. Matagal na tayo mga Kristiyano. Ang pagsunod ba natin sa Panginoon, the same pa rin ba nung dating mahal natin Panginoon? Hindi tayo alos kumakain dahil mahal natin Panginoon. Lagi tayo pupunta sa jeep, namimigay tayo ng tracts, nagkukwento tayo na ang kaligtasan ay sa Panginoong Kristo. Pero ngayon, ganun pa rin ba ang dati niyong damdamin? Can we say amen? Amen. At least mayroon mga kapatid. God, number 1 na punto natin, God is still in control. He can forgive. Amen! Number 2, God is in control. Okay? He has the cure. At dito po, mapansin natin, yung tingin na ito kay Peter, alam niyo po ba kung ibig sabihin nun? Nung tumingin siya, hindi po siya ng alibusta, hindi siya ng lilibak. Dati, Peter, sabi mo, mahal mo ko, ipaglalaban mo ko patayan. Hindi ganun ang kanyang tingin nung nilingon dyan ni Peter. Naintindihan niyo po ba? Ay, kung ako yung sabi, umbira ka, Peter, di halo mo. Umbira ka? Sabi mo, pagpalaban mo patayan, ito, layo-layo mo na. Hindi ganun ang sabi ni Panginoon. Ano po ang kanyang tingin? Nung siya'y lumingon, ano ang kanyang tingin? Siya po ay nagparamdam kay Peter ng kanyang interes. Interesado ang Panginoon sa inyo ngayong umaga. Amen po ba? Nagkakamali tayo, yes, pero interesado yung kanyang tingin kay Peter, the same ng tingin niya sa inyo ngayong umaga kung bakit kayo ay humihinga pa. Amen! Nakakakain kayo. Okay? Salamat na hindi kayo katulad ng iba na pag-visit tayo sa BR dati. Kasi gusto namin dapat mga ano kami dyan, pag may mamamatay, lalapitan namin at ididil namin. Alam, buti hindi natuloy. Alam nyo, sabi nung nakausap namin, mabuti pa kayo. Kami dito, sabi ni doktor, hanggang bukas na lang ako. Samantalang kayo, sisigla ninyo. Umiiyak sila, naawa ako eh. Samantalang tayo, gaganda ng buhay natin, hindi tayo nagagamit ng Panginoon. Samantalang yung mga tao ngayon, humingi ng tulong Panginoon, kahabagan nyo kami. Ito po ang mapapasin natin dito mga kapatid. Dito ay yung kanyang tingin, interesado kay Peter. The same with you mga kapatid. Interesado ang Panginoon sa buhay mo. Bakit? Binayaran ka ng kanyang anak doon sa cross. Yung dugo na yun na pahalaga, pinambayad yun sa'yo. Paano siya hindi magiging interesado sa'yo? Interested ang Panginoon sa atin. We are His own. Binayaran tayo kanyang mga luluwa. Ito po ay hindi pwedeng tumbasan ng sultan ng Bulkea o ano pa man dyan sa Arabia na yan. Yung ginto at krudo dyan, hindi pwedeng tumbasan. Isang patak ng dugo ni Kristo pinanghugas sa kasalanan mo. Hindi kayang pantayan ng lupang ito ng halaga. Sapagkat napakamahal. Interesado ang Panginoon sa tingin ay kay Peter at ang kanyang concern. Ito na po ang the best. Ano kaya ang concern ng Panginoon sa atin kung bakit tinignan niya si Peter ng katulad? Habang inaaral ko ito mga kapatid, kung ako pala yung nasa paa ni Peter at tinignan niya ako ng hindi pangungutya, hindi pagsasabing salbahe ka, hindi siya nag-ano ang Panginoon, kundi sabi niya, interesado pa rin ako sa iyo. Alam ko, babayaran kita dito pag-akit ko sa krus, magdurusa ako para sa iyo, at concern ako para sa iyo at magiging pamilya mo. Ang tanong ko ngayong umaga mga kapatid, kung concern ang Panginoon sa atin, sa family natin, kumusta ang buhay mo sa harapan ng Diyos? Ang mahal mo ba sa buhay? Ang mga anak mo ba ay kilala ang Panginoon? Yung bang kaibigan mo sa labas? O sabihin natin, kaibigan mo, kilala ba niya ang Panginoon? Concerned ba ang Panginoon sa kanya? O baka naman hindi siya kapamilya ng Diyos? There are only two families in this world.
ye are of your father the devil, at sabi ng John 1:12, we are the sons of God. Saan kaya doon ang mga taong ito? Mag-ingat po tayo dito na baka isang araw, tama ang pagsunod mo, tamang simbahan, tamang lugar, tamang pagpupuri, tamang pagsamba, kaya lang yung pinaglalaban mo na pamilya mo ay foreign o hindi kilala sa Panginoon. Kaya dito po panghuli mga kapatid, okay? Nakita na natin na ang Panginoon is control, pwede siya magpatawad, nagkamali si Peter, nagkakamali tayo, pwede tayong bigyan ng second chance ng Panginoon. God is a God of second chance. Amen. Kilala niyo ba si Jonah? Di ba? Si Jonah, inutusan pumunta dito sa ginubatan. Aba, sabi niya, hindi, kaaway ko yung mga ginubatan. Gusto kong makita ko na susunugin sila ng apoy ng asopre. Dito siya pumunta ng Legazpi. Naghanda ang Panginoon ng sasakyan niya pabalik sa utos ng Diyos. Ano yung sasakyan niya? L300? Hindi. Gumawa siya ng malaking isda. Mga kapatid, ito ang tandaan nyo. Mabuti pa ang isda nakikinig sa salita ng Diyos. Are you with me? Mabuti pa itong isda eh. Eh si Jonah na kanyang alipin, na kanyang utusan para mangaral ang salita niya. Ayoko, kaaway ko yan. Dito ako. Ganun din ba tayo kay Jonah? Good morning po. Ganun na rin ba tayo sa Panginoon? May inuutos sa atin, pero ang ginagawa natin, kabaliktaran. Amen po ba? So dito ay mapansin natin, mga kapatid, that this concern ng Panginoon sa kanyang tingin kay Peter, and Peter, nung nakita niya ng ayos to, nagtama ang kanyang paningin, sabi niya, Panginoon ko, patawad po. Sabi niya, naalala, tumilawak pa yung manok. Sabi ni Pastor Daria, tumilawak yung bakungon. Kamuunak ko po, ito na nga. Talagang siya nga ang Diyos. Tama yung sinabi niya. Kinontrol niya lahat ng manok. Para tumilawak, at isa lang ang kanyang pinagsabi, magtilao ka para maalala ng anak kong si Pedro na siya ay malayo na sa akin. Ngayong umaga, bago pa malang tumilawak ang manok, malayo na ba kayo sa Panginoon o malapit pa? Sana po malapit pa rin kayo. Kaya dito po sa ating tinignan sa verse 61, okay, sabi ng verse 61, okay, and the Lord turned, look upon Peter, and Peter remembered the word of the Lord. Huwag nyo nang hintayin. Natitilawak pa ng alas 4 bago kayo magbubukas ng Bible. Sabi kasi ni Pastor, nung tumilawak, naalala. Tumilawak yung manok, uy, alas 4 na, basa na tayo. Hindi ganon. Huwag nyo nang hintayin. Okay? Nandun na po yan eh. Hands on na. Hawak na natin. Sundin natin. Kaya dito po ay, he said unto him, before the cock crow, thou shalt deny my thrice. Marami pong ibig sabihin dito, pero isa lang po ang gusto kong maintindihan yan, mga kapatid. Okay? The words of the Lord, minsan, di mo na kailangan marinig pa yung mga tilao, kung mga ano pa yan. Okay? The words of the Lord, isang bagay na magpapaalala sa iyo ng mga ginawa ng Diyos sa buhay mo. Huwag tayong magmamagaling. Huwag tayong magmamarunong. Alam ng Diyos ang lahat. Psalms 32 verse 8, pakilabas daw. Okay? Tapat dito, aking dama at itinuturo sa iyo ang daan. Ito po yung maganda rito. Tingnan niyo po, Psalms 32:8. Okay, sabi doon, aking ipapalam at ituturo sa iyo ang dapat mong. Kaya mga kapatid, huwag mo lang hintayin yung pagtitilaok ng manok. Ito yung instruction sa ama. Ito yung instruction sa nanay. At mga bata, makinig kayo sa inyong mga magulang. Ephesians, ano yun? Children, ang galing-galing yung pag-reset eh. Application kaya. Okay? Pag nasabi, children, sagot sila kayo, obey your parents in the Lord, for this is right. Di ba? Obey your parents sa Panginoon sapagkat tama. Pero kahapon, alam ko at sigurado ako, may inutusan. May assignment pa ako. Mayroon bang ganoon? Sana naman wala na. Okay. Pag inuutusan ng magulang, makinig muna. Okay, so dito po ay, sabi diyan, ay pinapaalam at tinuturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran, papayuhan ka. Nino? Ni pastor? Hindi. Ito mismo eh. Ito mismo magpapayo sa iyo. Minsan naalala ko, ano po, kung bakit ko naalala ko nung ako'y
pagkatapos ng graduation ko sa Bible College, napunta ako ng secular na trabaho. Maraming ituturo sa iyo dyan pag nandiyan ka. Pag nalingat ka, andyan na si Peter, andyan na si itong kinain ng isda. Marami. Sapagkat bakit mo, ang daming pwedeng kausapin ng Diyos. Nung nagmatigas ang pagsunod itong sino nga ba yun? Si Jonah? Ilan ang kinausap niya John? 4 yon. Natatandaan niyo? Kinausap yung isda, kinausap yung uod, kinausap yung hangin. Naalala niyo? 4 yun mga kapatid, mag-ingat kayo. Baka isa lang padala sa inyo, yung isda pa lang, lamunin kayo. Alin po ito? Ayokong mag-ano, baka sabihin nyo, ano na, okay? May mga ano kasi po mga kapatid, okay, di ba? May ginagamit ang Diyos na paraan. Kaya ingat po tayo dito. Nasabi dito, when we fail God, kapag di natin nasunod ang nais ng Diyos, pero ang Diyos po mga kapatid, mapagmahal. Kaya tinignan niya si Peter, may cure ang Panginoon doon sa kanya, sa ating mga kahinaan ito, sa ating mga panghihinang ito, sa ating paglalayo sa Diyos. Mayroon siyang gamot dito. Una, tinignan niya si Peter na may pagmamahal, may care, o may interest, at pagkatapos, lahat maaalala natin sa pamagitan ng kanyang salita. At ang pang-apat dito, ano po? Yung salita mismo ng Panginoon ang magpapaalala sa iyo. Lahat ginawa niya, ano na lang ang ating maisusukli. Sa lahat ng pagpapagod, pagsasakripisyo ng Diyos sa buhay natin, ano ang isusukli mo sa Kanya? Ngayong alam mo na dapat pala siyang papurihan, sapagkat nagkakasala tayo, nagkukulang tayo. Siya po ay patuloy na nagkukontrol, nagpapatawad. Pangalawa, siya po ay patuloy na nagmamahal, nagkikare, nagkakaroon ng interes sa iyo, at pinapaalala niya sa atin ating mga mali na mai-correct, mga kapatid. Ano ngayon ang tingin ng Panginoon kaya sa atin? Ito kaya tingin ng galit o tingin ng condemnation? No. Ang tingin sa atin ng Panginoon is concern. Na dapat maging concerned din tayo sa ating mga next generation. Tayo mga magulang, ang Panginoon tapos na kay Peter, tapos na sa atin, the next generation ay ating titingnan. The mercy, at dito po yung kanyang compassion, yung kanyang tenderness, yung kanyang pagmamahal ay in-apply niya kay Peter. Sapagkat God loves us always. Amen? Mahal tayo ng Diyos every time. Kaya dito po, unconditional ang pagmamahal ng Diyos. Sabi ng Psalms 103 verse 14, for He knoweth our frame, He remembered that we are dust. Tayo alamok lang, alam ng Diyos yun mahina tayo. Pero ang Diyos may control, kaya magpatawad, kaya niya mag-concern, magmahal sa atin. He is compassionate toward us, at talagang sobra ang kanyang pagmamahal sa atin. And, mga kapatid, now the last, okay? Panguli. At least tapos na tayo. Even when we fail, okay, God is leading us to our security. Tayo secured kahit tayo nagkakamali. Verse 31 and 32, takit tayo ng konti. Sabi ng verse 31 and 32 sa ating text, Luke 22, sabi ng verse 31 and 32, sabi po dito, okay, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan has desired thee. Ito po ay depende po talaga sa atin. Alam mo nang lumalayo ka na sa Diyos, tinutuloy mo pa. Kumbaga, alam mong mahuhulog ka na sa kali, tutuloy mo pa. Nasa atin na po ito Kaya dito, sabi dito, ang Panginoon, bago gumalaw sa atin, nagpapaalam ang dyablo. Ano po? Kaya, depende yan sa atin. Ito po, kapag tayo ay nasa kamay ng Panginoon, safe tayo. Hindi niyo po ba alam na yung kaligtasan na ito, na ating tangan-tangan na hawak-hawak, ito ay kasiguruhan na sabi ng John chapter 10, my sheep hear my voice. Yes! Pero doon sa pakikinig natin, lagi ko sa inyong naituturo, there are 3 kinds of sheep. May mga tupa na yung talaga sobrang bait nila sa kanilang pastor. Sige ang ano dyan, yung pastol, sige ang ano niya, nagkukuskus ng kanyang ulo sa paa ng kanyang pastor. Kilala niya ito, may mga pangalan ito. The second kind ng sheep, my sheep hear my voice and they follow me. Ito yung mga, tinitingnan ko nasaan yung pastor nila. Oh, nandiyan pa, kain naman yan, kung saan siya nagpupunta. Hanap-hanap ng delicacies, anong dami gusto niya. At ang pangatlong klaseng tupa, medyo matindi. Ito yung mga malilikot, lipat ng mga lugar, pasok ng pakod sa mga bakuran,
kumbaga sa mga membro, lipat ng simbahan. At naghahanap ng mga delikas yung mga gusto niya. Hinahanap niya, lipat ng lipat. Naakyat itong mga tupang ito sa mga tumbang kahoy. At dahil sa tumbang kahoy na ito, madulas, may lumot, nadudulas yung mga tupa at nababalian. Problema ng pastor. Tama? That is the three kind of sheep. Saan kayo sa tatlong uri ng tupa? Doon ba kayo sa John chapter 10, sabi niya, my sheep hear my voice and they follow me. The second one are those who are, titingnan kung mayroong naglilid. Pag nandiyan nakita, sige, kanya-kanya sila. At ang pangatlong klase ng tupa ng Diyos ay yung mga sobrang naghahanap ng mga iba-ibang delicacy, yung mga iba-ibang gusto nila, na hindi sila nakokontento sa lugar na ito, hahanap sa ibang lugar. That the third kind of sheep na hindi maayos. Kaya dito po mga kapatid sa panghuli, okay? Ang Panginoon, magpapaalam ang diablo bago tayo sirain. Ito naman maganda. Huwag lang kayong sasama doon sa temptation. Resist the devil and he will lalayo yan eh. Kaya lang mga kapatid, ito po ang tandaan nyo Hindi po ako kontra doon sa mga naghahanap buhay. Kaya lang mga kapatid, lagi nyo tatandaan, you cannot serve two masters. Kakamuhian mo talaga ang isa at magiging paborito mo yung isa na nagbibigay sa iyo ng sobrang ligaya. That is the last. Naliligayahan ako dito. Ito ang pagsisinibihan ko. You cannot serve two masters. Mas mabuti, okay, maging tayo sa Panginoon. Kaya dito mga kapatid, ang three kinds, tatlong uri ng Diyos, mahal tayo. He can forgive, nagkakamali tayo. He is concerned sa atin. At ang pangatlo, tayo po ay secured dahil tayo mga Kristiyano. Nga lang, huwag tayong padadalos at padadala doon sa desire. Ano po yung word na, doon yung fail, ay yung deserve. Kaya si Peter bumagsak kasi yung kanyang gusto ipakita sa 11 na siya'y matapang. Kaya tinigbas niya yung isa, putol yung tenga. Pinakita niya yung kanyang drastic, yung kanyang self, yung kanyang laman. Hindi siya spiritual long time na ito Kaya lumusunod siya, malayo na, hindi na po siya spiritual. Ang nasusunod na niya ang kanyang puso at ang kanyang laman. Ang lumalaban po ngayon sa kanya, hindi na siya spiritual, kundi laman sa laman. Ito po magkakanclude. Again, lagi ko ito ginagamit, na yung Bible College nung araw sa Old Testament, ay dahil dumadami na estudyante, nagputol sila ng kahoy para magdagdag ng room. At itong Kristyano ay may dala ring palakol, nagpapalakol sila para makaputol ng puno. Napansin niya, siya sige pa rin ang putol. Yung iba, pauwi na, may mga dala ng, tapos na sila. Siya sige pa rin ang hampas. Napansin niya, wala na pala siyang axe head, wala na siyang palakol. Ibig sabihin, ang isang Kristiyano, kapag ka laman na ang nangunguna, wala ka ng Espiritu Santo ng Diyos. Laman sa laman na ang banat mo, hindi ka makakaputol. Mabuti na lang matino yung Kristiyano, sabi niya sa propeta, Pastor, leader, pauwi na sila kung di pa nakakaputol. Nawala, lumipad yung aking axe head. Sabi niya, saan ba napunta? Diyan po. At alam niyo, kumuha siya ng sanga, lumitaw yung bakal. Mga kapatid, kapangyarihan ng Diyos, control. Ito po ang nais ko sa inyong pahatid ngayong umaga. Minsan, katulad ni Pedro, minsan hindi tayo spiritual. Patapos na naman po ang February. Baka pagdating ng March, ganun pa rin, delikado. Baka sumusunod tayo sa Panginoon, malayo na. Hari nawa, magising tayo sa katotohanan, Peter failed the Lord. Tayo ba tayo at hari nawa ay may natutunan kayo ngayong umaga na sa ating buhay, gustuin mo natin na maging perfect sa mata ng Diyos. Dumarating ang punto na tayo po ay na tutukso at hari nawa, huwag tayo magkasala dahil sa ating nagiging ang nangunguna sa atin ay laman at hindi na po ang spiritual. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa umaga na napag-aralan namin ang buhay ni Peter. Hari nawa, Panginoon, huwag naming magaya. Although nandoon po lagi ang inyong warning sa salita ng Diyos, na sana po lumakad kami ng mas malapit sa iyo at hindi malayo. Lumalakad ka, Panginoon, sumusunod pa rin kami, pero malayong-malayo na. Hari nawa, revive us, O Lord. Di namin kaya ma-revive ang aming mga sarili, kundi ikaw lamang po magbibigay nito. Habang po na kayo ko, nakapikit ang ating mga ulo, bilang anak ng Diyos, nais mo ba na balikan
kung saan mo iniwan ang Panginoon. Dati nung una, masigasig ka, mahal na mahal mo ang Panginoon, lahat ng iniisip mo, lahat Panginoon ang gusto mong unahin. Pero habang tumatagal at ngayong bagong taon, medyo nakakalimot, nanlalamig ka. Ano ang nais nating ipahatid ngayong umaga? Balikan mo ang Panginoon, nandoon sa Kanya ang kontrol, nandoon sa Kanya ang pagpapatawad, nandoon sa Kanya ang care, nandoon sa Kanya ang pagmamahal. Balikan natin ang Panginoon. Doon po sa mga hindi pa kilala ang Panginoon at nais mong makarating ng langit, gusto mo ring makasama namin doon sa kalangitan, itas mo lang yung kanang kamay, sabihin mo, Panginoon, kahabagan niyo po ako ng kaligtasan, patawarin niyo po ako sa kasalanan, harinawa, makilala ko po kayo. Ganun lang po ang gagawin ninyo. Nais niyo po bang makarating ng langit? Itas mo yung kanang kamay at sabihin mo, Panginoon, hindi ko po kayang iligtas sa aking sarili, kailangan ko po ng kaligtasan, kahabagan niyo po ako ng iyong awa, pagarin niyo po ang buhay ko. Ganun lang po. Meron po ba? Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sumaga ito. Salamat po sa iyong salita na napag-aralan. Harinawa, maging lesson sa amin ang buhay ni Peter. Siya ang pinakamalapit sa Panginoon bilang leader sa lugar na iyon, ng mga disipulo, pero nanlupaypay siya, nanghina siya. Sumusunod nga siya, pero malayo na. Lahat ng nais niyang gawin sa iyo, Panginoon, ay kinalimutan niya, maliban na lang, at mabuti na lang, Panginoon. Tinignan mo ulit siya at tumilaw kang manok. Naalala niya, na ikaw pa rin ay may kontrol, nagpapatawad ka, aayusin mo ang mga mali naming buhay, Lord. Tulungan niyo po kami ngayong umaga. At alam namin, ang tingin mo na yon, tingin ng pagmamahal sa amin, tingin ng compassion sa aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kamag-anak na hindi pa sa iyo nakakakilala. Higit sa lahat, safe naman kami sa iyong kamay kung kami ay sa iyo babalik. Balikan ka lang namin kung saan ka namin iniwan, Panginoon, at alam namin nandoon ka pa, naghihintay, at hindi ka never umaalis dahil mahal mo kami. Salamat po, Panginoon, sa iyong kaligtasan. Salamat po sa pag-iingat. Salamat po sa pagpapakain. Salamat po sa lahat ng pag-iingat sa araw at gabi. Napakabuti niyo po sa aking buhay. Sa iyo po ang kaparing kapasalamatan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.